Libo-libong turista ang umakyat dumagsa sa Baguio City nitong weekend para makisaya sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Dito nasaksihan ng ating mga kababayan ng mga nagkagandahang floats at performances. Alamin natin yan sa report ni Jezreel Kate Labisar ng PTV Cordillera Live. Jezreel, rise and shine! Cold and blooming morning mula dito sa Baguio, Audrey. Matagumpay na nagtapos ang dalawang malalaking parada na siyang highlight ng Panagbanga Festival nitong nagdaang Sabado at Linggo. Libo-libong mga residente at turista ang dumagsa at nakisaya sa mga ito at hindi naman nagpahuli ang mga kalahok sa pagpapakita ng makukulay na performances at engrandeng mga floats. Dinagsa ng libo-libong turista ang masigla at makulay na Grand Street Dancing Parade sa Session Road, Baguio City noong Sabado. Madaling araw pa lamang ay nakaabang na ang mga manonood para masaksihan ang engrandeng parada. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, narinig ang tugtog ng mga kalahok ng drum and lyre at cultural dance na nagpasaya sa mga manonood. Nakiisa rin sa selebrasyon si DPWH Secretary Vince Dizon bilang pangunahing panauhin, kasamang iba pang mga opisyal ng lungsod. The Panagbanga Festival really came as a response from the devastation of the 1990 earthquake. And it is a symbol of Baguio rising up. It is a symbol of Baguio's resilience. It is a symbol of the people of Baguio's way to rise up from adversity. Aminado naman si Congressman Mauricio Domogan na malaki at marami ng pagbabago sa selebrasyon ng Panagbanga. Ipinagmalaki rin ng opisyal na napanatili ng Panagbanga ang kultura ng Baguio City at ng Cordillera. Hindi namin inakala na itong festival na sinimulan namin, planning it in 1995, ay lalaki sa ganitong kalaki ng festival. Mas marami naman ang mga nanood sa Grand Floral Float Parade kahapon, kung saan tinatayang mahigit 100,000 katao ang dumagsa sa lungsod. Habang ramdam ang excitement ng bawat bisita sa parada, ikinatuwa ni Mayor Benjamin Magalong ang dami ng mga taong nakilahok mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Excited natin yung mga tao. Tapos napakarami, hindi rin natin alam kung mas marami pa ngayon last year. Pero it appears na parang pareho lang. And this is actually one of the most awaited na event dito sa Baguio. Napakarami mga taga-ibang lugar na talaga rito. Nagbigay naman ng papuri si Japan Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa kanyang nasilayang makulay, masigla at magagandang floats. Si Kazuya ang isa sa mga pangunahing bisita kung saan kasama nito ang asawa na nakibahagi sa parada. Nagpasalamat din ito na kasama sila sa naimbitahan upang maging kalahok ng parada. It's a great honor for me to be invited to this. I've been so much impressed by the grand size and the beauty of this festival. Naging mahigpit ang seguridad ng pulisya at mga volunteers sa mga parada. Ayon sa PNP, naging tahimik at maayos ang pagtatapos ng Panagbanga Grand Street Dancing at Grand Floral Float Parade, kung saan walang mga nailistang mga malalaking insidente at krimen habang isinasagawa ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng Panagbanga Festival, magsisimula ngayong araw ang Session Road in Bloom, kung saan makikita ang iba't ibang mga pagkain at mga produkto ng mga negosyante sa lungsod ng Baguio at mga nakilahok mula pa sa ibang mga lugar sa bansa dito sa kahabaan ng Session Road, Baguio City. Magtatapos ang mga aktibidad ng Panagbanga 2026 sa March 8, kung saan iaanunsyo ang mga mananalo sa naganap na Grand Floral Float Competition. Jezreel Kate Labisar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Jezreel Kate Labisar.